Itinatag ng NATO ang impyerno sa hangganan ng Russia matapos tutukan ni Putin ang alyansang pinamumunuan ng Estados Unidos at subukang gawing permanenteng banta ang Baltic. Ngayong Miyerkules, ika-3 ng Hunyo 2026, ang tugon na lumalabas sa silangang bahagi ay hindi nagmumula sa walang saysay na talumpati. Dumarating ito bilang konkreto, harang, utos militar at babala. Sumusulong ang Letonia, Estonia at Lithuania sa pagtatayo ng depensa ng Baltiko habang naghahanda ang OTAN ng bagong estruktura para sa mabilis na aksyon kung tatawid ang Moscow sa hangganan. Inakusahan ni Putin ang Letonia sa pagpayag sa drone ng Ukraine laban sa Rusya at nagbanta na gagawing lehitimong target ang mga lugar na may kaugnayan sa pag-atake. Nilagda niya ang batas na pumapayag magpadala ng tropa sa labas ng Rusya para protektahan ang mga Ruso. Dito nagbago ang sitwasyon. Ano ang gustong takutin ni Putin? Bakit tumugon ang OTAN? Konkreto ba ang kanilang tugon? Paano naging patibong ang hangganang ito? Ikwento ko lahat sa'yo. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagsimula ng maglagay ng mga ngipin ng dragon ang Letonia sa hangganan nila sa Rusya. Ginagamit ang mga blok ng konkreto para hadlangan ang mga sasakyang militar, lalo na ang tangke at armored vehicles. Isinagawa ito sa mga lugar na kinumpiska para sa pambansang depensa na may bayad sa mga may-ari dahil tinuring ng pamahalaang Letonia na banta mula sa Rusya ay usapin ng teritorial na kaligtasan. Bahagi ito ng mas malaking plano kasama ang Estonia at Lithuania para isara ang pinakasensitibong daanan sa Baltiko laban sa posibleng pag-atake ng Moscow. Hindi lang palamuti sa hangganan ang mga harang na ito. Naglilingkod ang mga ito para pabagalin ang mananakop, hadlangan ng mabilis na galaw at bigyan ng oras ang NATO makapag-react. Sabi ng Letonia, hindi makakahanap ang Rusya ng malayang kalsada, bukas na tulay o mahina na hangganan. Ang pag-usad ng Rusya, kung sakaling subukan, ay kailangang harapin ng mga pisikal na hadlang, mga trinsera, mga posisyong depensibo, pagbabantay at integrasyon sa alyadong pamunuan. Inaasahan ni Putin ang takot, pero paghahanda ang tugon. Matagal nang pinalalakas ng Estonia ang mga checkpoint sa Narva, isang sensitibong lugar katapat ng Rusya na may simbolikong at militar na halaga. Ang tulay sa ilog Narva ay sensitibo dahil katapat ito ng Rusya. Pinuprotektahan ng mga autoridad ng Estonia ang mga gate at harang para makontrol ang pagpasok at maiwasan ang hindi autorisadong galaw. Hindi lang tangke ng Rusya ang problema. Mayroon ding presyur ng migrasyon, pang-udyok sa hangganan, pagsubok sa soberanya at pagtatangkang pahinain ang politika. Ang Lithuania ay naglagay din ng mga harang malapit sa Kaliningrad, ang teritoryo ng Rusya sa pagitan ng Polonia at Lithuania. Nakakainis ito sa Moscow dahil ang Kaliningrad ay isang estratehikong bahagi ng Rusya sa loob ng rehiyong Baltiko. Kapag naglalagay ng mga hadlang ang Lithuania at isinama ito sa planong militar na inhinjerya, ipinapakita nitong hindi ito maghihintay ng krisis bago mag-improvise. Depensa muna bago atake, pero ayaw ito tanggapin ni Putin. Ngayon, naghahanda ang OTAN na mas mabigat pa. Ang Aleman-Dutch na hukbo ang magiging komandante ng alyadong puwersa sa Estonia at Latvia kung magkakaroon ng labanan laban sa Rusya. Iniulat ng Reuters na layunin ng pagbabagong ito na palakasin ang silangan at pabilisin ang pagdating ng tropa kung susubukan ng Moscow ang reyon. Ang hukbo ay nakabase sa Münster, Alemanya. Binubuo ito ng 16 na bansa at maaari magsilbing command structure para magorganisa ng mas malalaking puwersa sa panahon ng emerhensya. Mahalaga ito dahil ang makabagong digmaan ay hindi lang basta paglalagay ng sundalo sa mapa, kundi nakasalalay din sa utos, lohistika, komunikasyon at bilis. May mahalaga na struktura ng OTAN sa Hilagang Silangan, konektado sa multinasyonal na komando sa Polonia, pero gusto nilang mas maayos na hatiin ang responsibilidad sa Baltic. Para sa Estonia at Letonia, mas mabilis itong pagpapalakas. Para kay Putin, mas maliit ang tsansa niyang samantalahin ang kalituhan sa simula ng krisis. Tinarget ni Putin ang Axis na pinamumunuan ng Estados Unidos nang simulan niyang gawing dahilan ng suporta ng kanluran sa Ukraine para bantaan ang mga bansa ng OTAN. Inakusahan ng intelihensyang Ruso ang Letonia na hinahayaan nitong gamitin ng Ukraine ang mga base roon para maghanda ng drone attacks. Itinanggi ni Higa ang akusasyon at tinawag itong disinformasyon. Gayunpaman, itinaas ng Moscow ang tono at nagbanta ng tugon. Lumang taktika ng mga Ruso ito.
Nagwakusa, nagpapakalat ng presyon, sinusuri ang reaksyon at tinutulak ang psikolohikal na hangganan ng kalaban. Lalong tumindi ang tensyon ng lagdaan ni Putin ang batas na pumapayag gamitin ang puwersang Ruso sa ibang bansa para protektahan ang mga mamamayang Ruso. Sa harap ng pagkakakulong, paglilitis, detensyon o dumano'y pag-uusig. Para sa Baltiko, ang ganitong uri ng hakbang ay agad na nagpapataas ng alarma. May mahalagang komunidad ng mga Ruso sa Letonia at Estonia. Ginamit ng Moscow ang naratibo ng proteksyon sa mga Rusong nasa labas bilang pampulitikang kasangkapan. Kapag pinayagan ng Kremlin ang aksyong militar, nagiging delikadong mensahe para sa mga kalapit bansa. Dito nagiging mabigat sa politika ang desisyon ng OTAN. Hindi ito tungkol sa digmaan, kundi sa pagpigil kay Putin na isipin na may bukas na pinto. Simple lang, kung magdahilan ng Moscow, lalo lang lalakas ang seguridad. Kung magtakang tumawid gamit armored vehicles, may sasalubong na harang. Kung magdulot sila ng kaguluhan, haharapin sila ng nagkakaisang pamunuan. Kung tatakutin nila ang maliliit na bansa, sasalubungin sila ng Artikulo 5. Nakita ng OTAN na ang kahinaan kay Putin ay hindi nagpapababa ng banta. Bagkus lalo lamang nitong pinapalakas ang loob ng Kremlin. Ang digmaan ng drone ay nagdala rin ng bagong yugto sa Baltic. Ang mga pagsalakay sa impapawid, pagbagsak ng mga drone at mga babala ng civil defense ay nagtulak sa mga bansang Baltic na humingi ng karanasan mula sa Ukraine tungkol sa mga silungan laban sa drone at missile. Ipinapakita nitong hindi lang klasikong pananakop sa lupa ang banta. Ang tunay na takot na yon ay dulot ng airstrikes, sabotahe, hybrid na digmaan, presyon sa sibilyan at pagsira ng tiwala ng publiko. Ang Ukraine ay naging mapait na aral para sa mga nakatira malapit sa Russia. Samantala, nararanasan din ng Russia ang mga pag-atake sa sarili nitong teritoryo. Ngayong linggo, tinamaan ng drone ng Ukraine ang St. Petersburg at Leningrad, kasabay ng pagtatangka ng Moscow na ipakita ang lakas sa malaking economic forum nito. Ipinapakita nito ang kontradiksyon ni Putin. Pinalalakas ng Estonia ang mga tawiran matapos subukan ng Russia ang hangganan sa Ilog Narva. Pinoprotektahan ng Lithuania ang lugar nila sa harap ng Kaliningrad dahil alam nilang ang kahinaan roon ay paanyaya. Naglagay ang OTAN ng komandong militar dahil hindi sapat ang salita laban sa diktador na gustong magpalawak. Ang Rusya ni Putin ay patuloy pa rin sinusubukang ibenta ang imahe ng isang makapangyarihang bansa na siyang nagdedesisyon ng kapalaran ng iba. Pero ang reaksyon ng Baltiko ay nagpapakita ng ibang eksena. Ang maliliit na bansa ay maingat, suportado ng kaalyado at malinaw ang pagkakaintindi sa panganib. Walang bulag na tiwala. Mayroong pinatibay na hangganan. Walang inosente o pa-inosente. May kalkulasyon. Walang pasibong paghihintay. May aksyon, utos at depensa. Susunod, obserbahan kung paano tutugon ang Moscow sa bagong disenyo ng militar. Kung itutuloy ni Putin ang pagbabanta sa Latvia, Estonia at Lithuania, malamang na lalo pang palalakasin ng NATO ang silangan. Mas mahigpit na pagbabantay, kahandaan, integrasyon at presyon sa Europa na akuin ang mas malaking bahagi ng sariling depensa. Ako si Milson Alves, isang internasyonalista, at ang layunin ko ay panatilihin kang mahusay na nainformahan gamit ang katotohanan araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa deskripsyon ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves. Susunod!